samahan nyo ako. Mag-install tayo ng fog light sa BYD Seagull. So unang-una bumili tayo ng wireless module, remote control module online. So ito yung specs niya, tignan nyo. DC yung binili natin. May mga available AC, hindi ko alam kung pa kagana ang AC, pero of course DC ang kailangan natin kasi 12 volts ang baterya. Kailangan natin ng mga wire. Ito number 16. Okay, mas malaki. Then low profile lang na fog lights ang ating kinuha. Para simple lang. Hindi natin kailangan na masyadong malaki. Then, ayan. Kailangan natin ng mga parts. Electrical tape. So, tignan natin. Install na natin siya. So, una tignan natin kung saan nakalagay yung baterya. No? Sa ilalim siya ng upuan sa mga left-hand drive model. Yung baterya doon natin makikita. Yung pinaka left side dyan, yun yung positive. Yung right side, yun naman yung negative terminal. Kung makikita nyo, halos magkatabi. Pero may cover yung positive dyan for safety purposes. Ngayon, tanggalin natin yung nut para mailagay naman natin yung wire ng module natin. So, yung sa pinaka kanan, which is negative, uses 10 mm. And then, yung positive, makikita nyo mamaya, 13 mm naman siya. So, unahin natin ikabit muna yung terminal papunta dun sa module na nagsaserve din as relay. So, safe yun. Para at least pinakamadali, maano na natin, maikabit na natin yung supply. So, ito na yung positive terminal. So, ipipix na natin siya. And by the way, guys, make sure that you like, subscribe, and share the video so that we can make more videos about BYD Seagull na mga DIY. Thank you so much for watching. So ayan, naka-install na yung positive and negative wires natin. Ito yung module natin. So sa input siya nakapasok. Meron tayong 10 ampere na fuse dyan for safety din. Standard yung nilagay natin. So kita nyo na, safe na siya, secured. So ang gagawin naman natin ngayon is to run yung wire, no, papunta, galing sa labas, papunta doon sa loob. So ito yung pinagtakbuhan ng wire. So gumamit lang tayo dyan ng alambre para ma-run siya. So temporary lang for us to test. Ayan yung alambre yung ginamit ko. So pinoke lang yung rubber grommet para makapasok yung wire para wala kang i-alter, no? At the same time hindi masusugatan yung wire kasi rubber yung pagdadaan. After nung mga wiring sa loob, install naman natin ngayon yung LED fog lights na maliit. Gumawa tayo muna ng pagmamarkingan para tama yung sukat o kung saan natin sakto gusto ilagay yung mga ilaw, and then i-mount natin later on using yung mga kasama na bolt and nuts niya. So ito, markingan lang natin, then puputasin natin. So kung mapapansin nyo, nilagay ko siya sa ilalim ng plate number kasi ayoko nang magbaklas pa ng kung ano-ano. At least minimal yung trabaho, mas mabilis. Baka may mga masira pa tayong mga tabs kasi hindi natin kabisado pa yung sa Seagull na mga plastic kung paano tatanggalin yung bumper. Then nung chinek ko, pwede sa ilalim siya. Minimalist yung dating. Hindi masyadong kitang-kita yung fog lights. Tama lang, sakto lang. So, pwede nyo gawin to. It's up to you guys. Pero sa akin, ito yung napili kong pwesto na I think okay siya sa itsura. Hindi masyadong magiging OA tingnan yung kotse. Ayan, 2 fog lights officially mounted, left and right. Kita nyo, very minimalist yung dating. Hindi siya overly OA sa harap ng bumper.
nira na natin yung mga wire kanina, di ba? So, pwede na natin ngayon ilagay yung positive wire. Make sure lang naman, positive, negative lang yan. Para matest na natin yung ilaw. So, nakalagay na ngayon sa module yung positive wire natin. Para walang short. Ito na yung wires. Yan, pasensya na medyo madumi. Ayusin natin yan mamaya pagka na-test natin ng perfect at final na yan. Ito yung remote control. Let's test it. Yan. Successful testing tayo. Ito ngayon yung wiring routing. Itong wire na to, ito yung papunta sa harap. Yung module, dinikit natin sa body ng floor ng kotse para secure siya using a magic tape. Ito ngayon yung papunta sa harap. Tingnan natin. Ayan. So, nilagyan lang natin ng cover. Pinasok natin, papunta dun sa ilalim. Makikita nyo, ayan yung rubber grommet. Lalabas yung wire na yan sa harap. Ito na yung sa harap, lumabas sa grommet, ayusin ko rin, lalagyan ko yan ng insulator papunta doon sa ilaw. Tapos ito yung negative ng ilaw, naka body ground siya, tinap ko na lang doon sa core, which I always do pag sa mga ICE. Ayan, tapos na ang ating LED fog lights for BYD Seagull install. Thank you, sana nakatulong.